Magandang gabi sa lahat. Ito po ang Justin Talk News PH. Bago ang lahat, before anything else, I would like to request na pakipindot naman yung like. And then, pakishare nito sa mga kaibigan ninyo kung gusto ninyo itong video na to. And then, subscribe on this channel, Justin Talk News PH. Doon naman sa mga bagong viewers, mag-subscribe na kaagad kayo. Then maraming salamat dun sa mga dati na nating mga subscribers. Thank you kung pumupunta pa rin kayo dito sa channel na to. Maraming salamat sa inyong continuous patronage dito sa Justin Talk News PH. Ngayong gabi na to, but I will be uploading this tomorrow morning. Meron tayong pag-uusapan. Actually, this is a very serious issue with regard to what happened this day. Yun nga, nag-announce si President Bongbong Marcos ng courtesy resignation among his cabinet secretaries. Yun, gusto niya lahat mag-tender ng kanilang courtesy resignation dahil magkaroon daw ng recalibration yung kanyang pamahalaan to attain what they are planning for the last 3 years ng kanyang administration. So, sabi ng iba, that's a too late move dahil nga you cannot say na tatlong taon yan. Probably that will be only 2.5 years dahil of the upcoming 2028 elections. So maging busy na kayo dyan kung meron ng election. So hindi talaga yan actually 3 years, but that will be only 2.5 years. So ganyan kaiksi ang time frame na hinahabol ninyo dito sa recalibrate ninyo. Recalibrate. Kasi meron bang specific or tangible na mga ginawa ang ating administrasyon na to na very tangible na kailangan mo i-recalibrate dahil hindi effective? I think lahat o walang ginagawa para diyan sa purpose na yan, para magiging effective ang kanyang administrasyon na to para magbigay ng serbisyo. That is the ultimate purpose of a government, is to give the ultimate service and beneficial programs for the benefit ng mga taong bayan. Ngayon, ang gusto niyang ipahiwatig na if you are not performing well dito sa administration na to, sorry na lang. Ganon ang ibig niya sabihin. Pero sa totoo lang, marami naman diyang mga cabinet members na talagang for the record ay may kakayahan at merong experience bukod sa kanilang mga attainment na sa kanilang skill with regard to the position that they are handling. Talagang qualified sila at proven na rin yung iba na talagang nag-perform ng tama at husto. But the only problem lang dito sa atin ngayon, itong administrasyon na to, dahil walang matinong leader. Walang isang leader na may political will. Merong tapang na mag-implement ng mga program na out of the box na you are expecting other people na kukontra sa mga programa na i-implement mo. Dahil kung hindi siya revolutionized type or mga new concept ng mga programs na ini-implement for the benefit of the people, maraming kukontra dyan. Pero itong administrasyon na to, walang ginawang ganyan. May naalala ba kayo na one prominent program na
makapag-iba sa kalakaran ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Yung pangako na lang na bigas, kailan na-implement? Ngayon lang. At hindi pa very effective dahil hindi naman lahat. And this program is subsidized. Pera rin natin. Parang fake yung pagiging 20 pesos niya. Dahil may subsidy na nakaakibat yan sa presyo na yan. Nakikita na ninyo. So, ang lahat na to ay nakaangkla doon sa efficiency at kakayahan at sipag ng isang Pangulo na mag-implement ng isang programa para sa kapakanan ng mamamayan. Kung ipaghambing natin itong administrasyon na to with the administration of PRRD, kung paano siya mag-manage ng kanyang pamahalaan, napakalayo. Nakikita mo yung weekly briefing niya, cabinet briefing, lahat na kabinete nandyan. Yung mga kabinete na yun, magagaling na yun, but still they need the guidance and leadership of a very strong-willed president like President Rodrigo Roa Duterte. Nangyari ba yan sa administrasyon na to? Na itong si BBM talagang he always insisted or talagang linagay niya sa mga isip ng kanyang mga cabinet secretary na ito ang dapat na gagawin natin. Meron bang ganyan? Wala nga kung I think 1 or 2 cabinet briefing lang ang parang, at saka hindi ganyan ka exposed to the public. Hindi sinusundan ng publiko kung ano ba talagang pangyayari sa loob ng kanyang pamahalaan. Dahil walang ginawa lahat nakatago. Nung unang pagsampa nila, anong ginawa? Kasi ang expectation nila na yung mga tao makukuha nila sa ayuda. So yung mga unprogrammed funds, project, unprogrammed na mga project, nilagay nila sa program. Para yun ang pagkikitaan nila ng pork barrel. Yan ang katotohanan dyan. Kaya dyan sila kumuha dyan sa mga projects ng flood control. Yung mga major projects like yung subway, yung malalaking mga projects tulad ng pagpagawa ng mga mahahabang tulay, nilagay yan doon sa unprogrammed funds. So, dapat naghahanap pa sila ng pundo para dyan sa mga projects na yan. Mga infra na talagang merong impact talaga sa economy at impact yan sa isip ng mga tao na itong pamahalaan na to, tulad ng ginawa ni President Duterte. Bukod sa nakakatulong sa ekonomiya, maraming nabibigyan ng hanap buhay, nakikita ng mga tao na meron talagang tangible na programa ang pamahalaan na ginagawa para sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Pero ito hindi. Ang ginawa nila, yung mga pundo na dapat yun sa mga malalaking big ticket projects na yan, ay linipat nila doon sa mga project na makikinabang sigurado yung mga kongresista at mga senador at ibang mga politiko at yung mga ibang mga cabinet secretaries. Yun ang inayos nila nung unang 3 taon nilang pamumuno. So anong nangyari? Kaya nga umiikot si PBBM para maghikayat sila ng mga investor para mag-invest dyan sa mga big ticket projects. Pero ang problema, hindi nangyari yung plano nila. Kaya palpak ang lahat na mga projects na yan. Mga sinasabi nilang ipapatuloy nila yung mga proyekto na yan, hindi natutuloy. Dahil nga inuna nila yung paglipat ng mga pundo na yan doon sa mga project na makikinabang yung mga kongresista. Yan ang katotohanan dyan. Kaya nga, doon na nga sa
pagpirma lang sa impeachment case ni BP Sara, na-booking, na talagang may lagayan. Mismo si BP Sara nagsasabi na 1.5 million pesos if you sign the impeachment case against BP Sara plus yung AKAP. Kasi yung AKAP ang gagamitin nila sa eleksyon. Ito, isang topic din, isang sigway lang, bakit nananalo ang karamihan ng mga lokal na mga kandidato ng alyansa nung kapanahonan ng ngayong nakaraang eleksyon? Dahil yan sa pundo na yan, dahil sa AKAP, AX at tupad, yun ang pinamimigay nila dyan. Pero marami dyang mga kongresista na muntik na masilat. Kukunti lang ang lamang nila sa mga kalaban nila. Isang ehemplo dyan, ito si Valeriano at saka si Joel Chua. Muntik na sila. Ilang thousand lang ang lamang nila sa kanilang katunggali despite na ilang billions ang linabas nilang pera. So maghihinayang sila. Sayang, no? Di pa ganyang tindi ang endorsement ni BP Inday Sara, di pa lumabas si BP Inday Sara, marami sana akong matipid. Hindi siya maglalabas ng ganyang kalaking halaga. So alam natin kasama pupunta yung mga natipid niyang halaga. Ngayon, kukunti na lang maiwan sa kanya, kaya hindi siya gaanong masaya na nanalo. Kaya ang katotohanan sa lahat ng mga local government officials na nanalo sa mga LGUs tulad ng congressman, governor, mga mayors, malaking kinastos nila. Limpak-limpak na salapi para lang makabalik sila sa kanilang mga posisyon. At doon sila naghihinayang. Meron akong nakausap, so sayang. Sa lakas kasi ng endorsement ni BP Inday Sara at ang Duterte, talagang maraming mga butante na noon talagang para sa kanila dahil nga sa mga binibigay nilang mga ayuda. Dahil nga sa endorsement, ang iba natanghay ng mga kalaban nila diyan sa kanilang mga distrito. So yun ang nangyayari. Nanalo rin sila pero hindi sila masaya dahil malaki ang ginastos nila. Na supposed to be maging savings na yun nila. Or sa madaling salita, kurakot na nila yun. Naibubulsa sana. Linabas dahil natakot sila baka matalo tayo kaya ibuhos na natin to. Yung hindi nagbubuhos, ayun ang natatalo. Kasi nung mga unang mga eleksyon, talagang ang margin ng kanilang panalo napakalaki. So ngayon nagtataka sila, bakit halos dikit lang na wala namang ginastos tong kalaban ko. So nakikita na ninyo, kaya yung mga kongresista dyan na nagyayabang na palayo, panalo rin kami, 76 or 86% na mga kongresista na pumirma sa impeachment ay nananalo. Pero malaking impact sa inyo. Nayanig kayo. Dahil ang akala ninyo, ang lahat ng mga tao ay kakampi sa inyo ng mga linagyan nyo, hindi nangyari yun. So, balik tayo dito sa sa kabinete ni PBBM. Sa totoo lang, maraming magagaling dyan. Magagaling na kasi ang iba galing na rin sa mga previous mga government, tulad ng Gloria Arroyo, tulad ni Pinoy, galing na yung iba dyan. Talagang experience kay PRD, magagaling yan. Pero kulang lang sa tamang pagdirect ng isang magaling na presidente. Pag tamad-tamad yung presidente natin at napakahina, walang political will, wala talagang mangyari. At yun ang nangyayari ngayon kay BBM. Ngayon gusto niya maghabol. Gusto ng parang smoke screen ang ginagawa niya sa kanyang kapalpakan. Gusto niya paratang niya doon sa kanyang mga kabinete. Kung tutuusin siya, may kasalanan yan. O parang basketball yan magaling yung player mo, hindi mo dinidirect, hindi mo kinukoach ng tama, kaya naman talagang hindi mag-perform ng tama rin. Kaya malaking posibilidad na matalo kayo sa laro.
Ganyan ang nangyari sa kanya dyan. At sabi nila, road awakening yung nangyari dahil nga sa eleksyon na yun, hindi nila akalain na talagang matatalo yung alyansa na ganyang kagrabe. Na despite of the billions that is spent, bagay, hindi naman nila pera natin yun. Pero grabe rin ang pangyayari. So anong nakikita nila? Kung ipatuloy natin ito, yung mga ginagawa nila, talagang tuluyan na silang babagsak. Pero kahit anong gagawin ni PBBM, isang bagay lang, alam na natin kung gaano siya ka-inefficient, gaano katamad, ang daming pangyayari sa bayan na to na mga disaster. Nakikita mo ba yan siya? Nagpupunta ba yan? Nagsisimpatiya ba yan doon sa mga biktima ng bagyo, lindol, sunog, pagputok ng bulkan? Nakikita ba natin yung presence niya? Yung tulad ng ginagawa ni President Duterte na buong gobyerno ay nakahanda kung there's a coming disaster like a typhoon. Naka-preposition na lahat na mga pangailangan para maibsan ang calamity, ang impact ng calamity na yan at ang mga maaring maging casualty sa kalamidad na yan tulad ng bagyo. Nangyari ba yan ngayon? Hindi nangyayari yan. Hindi natin nakikita ang presidente. Often, hindi natin na lumalabas siya. Pero hanggang speech lang. Pero yung actual action na dapat gawin ng isang presidente on the field, hindi yan nangyayari. So, ganyang katindi ang pangyayari. At ngayon, gusto niyang ipapalabas na ito ay hindi sa kanyang sabihin natin, hindi niya kasalanan ng mga cabinet secretaries niya na hindi nagpe-perform. Hindi mo nga masabi kung anong dapat gagawin Dapat gagawin ng nasa labor sector. Ano bang mga programa na dapat natin tulad ni President Duterte. Doon sa mga OFW, ito dapat nang gagawin natin para sa kapakanan ng ating mga OFW. Ito dapat ikaw, cabinet secretary so and so, ito dapat i-implementa mo to ng maayos. O yung sa transportation, yun ang pinaka-prominente na high impact na mga projects na ginawa ni President Duterte. Matindi ang ginawa niya. Ilan ang mga seaport, ilan ang mga airport na inayos, yung mga airport na warak-warak na talaga na halos akala mo hindi na airport Pinaayos niya lahat, sabay-sabay yan. Mga seaports, yung mga island na hindi na mapupuntahan ng mga barko dahil walang matinong pier, pinagawa niya lahat. Yung mga passenger terminal, ilan yan. Yung mga diyan sa Cagayan de Oro, kung saan, sabay-sabay yan ginawa. Aside from yung mga big ticket projects na ginawa niya, ang daming highways na ginagawa. Halos hindi mo na malaman. Yung airport yan sa Legazpi, yung airport sa Cebu, ang daming airport na inayos. Anong sabi niya? Kung tanongin si President Duterte, tingnan lang niyo sa paligid kung ano nangyari. Anong mga construction ang nagaganap. Hindi na niya ma-enumerate dahil nga sa dami. Yung si Silex kasama yon, kahit na si Pangilinan ng yung Metro Pacific ang gumawa niyan, ang nangontrata dyan. Itong Skyway ng San Miguel, ilang taon yan na binabalak. Nagkaroon ng standstill ang construction yan dahil sa right of way issue. Pagdating ni Mark Villar, naayos yan. Yung Skyway na yan, papunta ng NLEX, galing ng South Luzon Expressway. So nakikita niyo ang political will ni President Duterte na wala ngayon sa presidenteng ito. Alam naman natin na puro singhot lang ginagawa na yan puro party-party. Kaya nga sinabi ni Inday, gusto nila na-miss nila lagi yung cocaine and champagne. Nakita mo yan. Yun lang ang gusto nilang desire, na ma-maintain nila yung bisyo na yan. Kaya wala talaga, at ngayon gusto niyang isisi sa kanyang mga cabinet secretaries. Hindi guided Normal lang yan. Kahit napakasimpleng manager, kung manager ka man sa isang korporasyon o kumpanya, nasa marketing ka man o sa sales o
Kahit na yung mga sa mga opisina, talagang kung walang leader na matino, yan hindi gagalaw, hindi magpa-function ang isang departamento or organisasyon ng tama at very effective na na-achieve yung mga targets niya kung walang matinong leader. At ito ang nangyayari sa Pilipinas. At too late the hero ka na, BBM. Kasi kahit anong gagawin mo, isang bagay na hindi mo mabura, yung pagkanulo mo ni President Duterte sa ICC, sa mga dayuhan. Kung hindi mo yan ma-resolve, walang mangyari kahit ilang courtesy resignation, tanggalin mo palihat, palitan mo yan, wala mangyari. Kasi nandyan yung parang Damocles sword sa liig mo na hindi mo ma-resolve yung problema na yan. Hanggang 2028 na eleksyon, nandyan pa rin yan kung hindi mo yan susolbahin. Kahit naman makauwi si President Duterte, ilagay natin. Kasi there is a big hope na makauwi talaga siya. There's a big probability makauwi siya. Ang stigma sa pangyayaring ayan ay maiiwan sa pag-iisip ng mga Pilipino na ikaw ay isang traidor. Katraidoran yung ginawa mo. Merong iba nagsasabi na hindi alam ni Pipa, hindi alam. Ikaw, cabinet secretaries kayo, aaksyon kayong ganyang kabigat na desisyon kung hindi mo alam. Kaya yan, palusot lang yan. Talagang plinano nila yan matagal na panahon para tuluyang pabagsakin ang mga Duterte. Pero nilaro sila ni President Duterte. Talagang pumasok si President Duterte. Ano nangyayari? Tama yung sinabi ko sa mga vlog ko na ito, pwedeng iwasan ni President Duterte, pwedeng hindi siya harap, pero alam niya kung anong magiging mangyari dyan. Pwedeng ma-impeach tuluyan si VP Inday Sara at hindi mananalo yung mga senador niya. So ano nangyari? Nung nangyari na siya ay mismo ang humarap yan sa mga tao na yan at sila parang binitag. Talagang binitag at pinagkanulo nila si President Duterte. So sino ngayon ang kontrabida? Silang lahat. Kaya mga tao hindi magsisimpatiya sa kanila dito kay President Duterte. So mga pakulo na ganyan, courtesy resignation dahil ganito, kailangan mag-perform ka. Tanungin mo ang sarili mo kung karapat dapat ka ba mag-insist diyan sa mga cabinet secretaries mo kung ikaw mismo ay ineffective as a president. Walang nakikita as a model na dapat gagawin. Wala kang ginawang ganyan. Kaya yung mga cabinet secretaries mo, yung iba dyan, nakita nila na grabe ang corruption, left and right ng corruption. Yung mga legislators natin, they are supposed to be ang sole responsibility at trabaho nila ay gagawa ng mga batas para sa kabutihan ng mamayang Pilipino. Anong nangyari? Sila mismo ang naging mga contractor. Sila ang kumukuha ng mga construction projects sa mga distrito nila kasi doon sila nakakuha ng malaking halaga para sa kanilang pakinabangan. Yun ang nangyayari dyan. Meron bang ganyan ka insistent na order si President BBM para i-check yung ganyan mga katiwalian? Ito na lang yung revelation ni Tubi Chanko na nagkalagayan yun ng pera para ma-impeach si BP Sara. Meron ba siyang reaction doon? Meron ba siyang ginawang action? Kahit na pinsan niya, alam naman niya bawal yan eh. Dapat nung sinabi daw na ilabas na yung ilang milyon na nailabas, may naiwan na I think ilang milyon na naiwan, ilang bilyon na naiwan na nandyan pa daw sa kanila. Masaya ka ba doon sa pangyayari ngayon? Dapat maimbestigahan mo yan. Bakit nangyari yan na mayroong insertion na ganyan para sa ganyang purpose? Kung talagang mayroong kang political will, kung hindi ka weak na pagka-presidente, wala. Talagang hindi ka susundin ng mga cabinet secretaries mo. Dahil alam nila na wala eh. Kaya
Ang nangyayari tuloy, yung medyo mayabang na mga cabinet secretary tulad nila ni Boying Rimulya, talagang gumagawa sila ng sarili nilang diskarte. Ganon yun. At saka yung kahit na yung ginawa nila sa QGC, hindi ko maniwala na hindi kasama doon si BBM. Kasama siya sa pagplano noon. Ganyan ka walang hiya. Ilang beses siya tinulungan ni Pastor. Tapos ang nangyayari, siya pa mismo ang nag-initiate para masira ang QGC at makulong si Pastor Kibuloy. So nakikita natin anong klaseng presidente. Kaya itong attempt niya ngayon, nalilinisin, i-recalibrate daw niyang kanyang pamahalaan. Tuli the hero na yan. Walang mangyayari dyan. Puro ganyan-ganyan lang yan. Para sabihin na may ginagawa siya. So, para maisalba niya yung talagang pabagsak na kanyang rating, kanyang popularidad. Kasi this is the time na magiging limdak president siya. Sigurado yan. Ngayon dito sa nangyari dyan sa Senado na nagkaroon na ng ugong-ugong na magpalit nga ng Senate President, delikado kayo na sa Duterte Block dyan. Dahil kung bilangin mo ng bilangin, marami ang kakampi niyan sa Duterte Block na yan. Hindi lang yung 6 na nandyan na, bali 5, kasama si Camille Villar, 5 yan. Plus si Mark Villar, di 7 na. Yung mga Cayetano, kung sabihin ni may dyan, usapan, dahil nasyonalista din naman yan sila ni Cayetano, kakampi yan kay dito sa Duterte. Sasama yan sa Duterte Block. So dalawan, si Pia at saka si Alan Peter Cayetano na posible pa na magiging Senate President. Kahit naman sabihin natin na medyo may hidwaan sila ni BP Inday, pero wala na yun dahil ang tagal na napangyayari yun at naging Vice President candidate yan with President Duterte. Kaya malaking pag-asa yan na yan ang magiging Senate President. Bakit kakampi kayo? Kaya nga sabi ni Bato, na gusto nga ipitin ng mga reporter para sabihin kung sino ba talagang i-appoint nila. Pero meron lang sila, kahit wala si Ruben Padilla, nasa abroad, nag-uusap sila through cellphone, meron na yan. Hinahantay lang ang tamang timing kung kailan nila ilahad yan. Hindi pa naman nag-session ang 20th Congress. Hindi pa naman nagsimula ang session. Nasa July pa. Sa July pa yan. Doon sa SUNA, after the SUNA ng Presidente, doon na magkaalaman kung sino ba talaga ang ilalaban na Senate President ng Duterte Block. At nagdidelikado dyan si Chis Escudero. Definitely mawala na siya. Hindi rin ako maniwala na si Tito Soto. Dahil bakit pipiliin mo yan? Nasa kabilang yan, kabilang partido. Bakit yan ang suportahan mo? Na meron na kayong numero. May numero na yung Duterte Block. Nasa 12 na yan. At isa sa mga bagay na naghihikay o nag-aakit, na umaakit dito sa mga senador na ito na sumama dyan sa Duterte Block, ang popularidad, ang trust rating, and performance rating ni VP Inday Sara, na talagang ngayon pa lang kung matuloy ang eleksyon sa 2028, panalo na si VP Inday Sara with the popularity na hawak-hawak niya ngayon. At ang trust ng mga tao, nakita natin doon sa nakaraang eleksyon kung gaano ka-excited ang mga tao, gaano sila ka-saya kung makita man lang, masilayan man lang, makipag-selfie man lang kay VP Sara. Walang politiko ngayon sa Pilipinas na ganyan ang karisma na tatanggap galing sa mga tao. Ang atensyon na binigay ng mga tao sa kanya, ang suporta, wala. Magpangalan ka ng isang kandidato diyan sa kabila, diyan sa alyansa kay BBM kung merong ganyan. Wala. Kaya kung harinawa, walang masamang mangyari kay BP Inday, at ako hindi naman ako maniwala na matuloy yung impeachment na yan, siya talaga ang maging presidente natin sa 2028. And God will help us na maprotektahan siya at matupad ang ating pangarap na maayos naman natin itong
napakagulong bansa na ito ng Pilipinas dahil nga nagkakamali tayo ng pagpili ng ating mga leader na nakahawak ng mga seryosong posisyon sa ating pamahalaan, lalo na paghawak ng pera. Nakita na natin ang sikreto pala, power of the force nandiyan sa Kongreso, kaya ngayon si Martin na mamayagpag at ito na mga kurakot na congressman talagang dumikit sa kanya. Kaya ang tanong dyan, bakit walang nagdemanda sa kanila based doon sa statement ni Toby Chanko na talagang violation, corruption yun. Dapat meron man lang lumabas para i-file ang reklamo dyan sa Supreme Court sa ginawa ng mga congressman na yan at mismong si Martin Romualdez at si Saldico na mumuno dyan sa paglustay ng halaga na yan para lang i-impeach si Bibi Sara. So nakikita na natin itong pag-recalibrate daw ng kabinete, wala yan. Walang mangyari yan. Hanggang salitaan lang yan. Naalala nyo, ang dami ng mga programa na Bagong Pilipinas program na dito daw sa pamahalaan nito, bawal ang corruption. Nakakatawa naman kayo. Lahat ng mga salita nyo, tumatama sa mukha nyo dahil yun ang ginagawa ninyo. Mahal na Pangulo. Nakikita mo ba ang paligid mo? Alam mo ba yung pangyayari? O, parang hindi mo alam O, sa anong klaseng Pangulo ka? Di ba? O, sabi niya, ano raw, not business as usual. Tingnan natin, magbilang ka ng ilang linggo kung meron bang improvement dyan sa mga ginagawa ng kaniyang mga cabinet secretaries. Tingnan natin kung meron. Wala yan. Same business as usual yan. Same as usual ang mangyayari dyan. Makipagpustahan ako kung merong prominenting pangyayari o improvement na mangyayari dyan sa mga programa na i-implement niya. Yan yung 20 pesos na bigas. Tingnan natin. Naglabas sila ng pera dyan para pang subsidy. I think around 15 billion. Isipin mo yun. Kung hindi pa nila pinalabas yung pakulo na yan, magagamit ng pera sa tama. Hindi sa ganyan na para lang isave ang kanilang pangako na hindi natupad. O para lang sabihin nila natupad nila. Kaya maglabas sila ng pera na supposed to be ilalaan doon sa mga proyekto na may impact doon sa kabuhayan ng mga Pilipino. Hindi yung ganyan lang. Ngayon, ito nga yung mga ibang cabinet secretaries niya na siyempre, bago ka ma-appoint, kailangan sasang-ayon ka sa mga kongresista. Kung anong kakausapin ka niyan kailangan itong mga project na to, kailangan may porsyento kami dyan, lalo na sa DPWS. Diyan si Bunuan, wala akong tiwala dyan. Itong project na to gagawin dito sa distrito ko, kailangan meron ako niyan para lulusot ka sa commission on appointment, ma-appoint ka as cabinet secretary. Hindi ka namin ipitin dyan, basta assured yung mga sharing namin dyan sa mga proyektong ilalabas ng departamento mo. Ayan, sinabi ni BP Inday na binawasan yung pundo para sa construction ng mga classroom. Isipin mo yan, na hindi nga siya pumayag. Pinilit siya na kukunin yung halaga na yon, pero ang ginawa, pinatong nila doon sa budget. Kaya isa yan sa mga reason na siya ay nag-resign sa Department of Education dahil sa sobrang korupsyon na ginagawa ng pamahalaan, lalo ng mga kongresista, sina Saldico at saka si Tambaloslo. So nangyari, umalis na lang siya. Kaya si BP Inday, alam nila na talagang straight yan. Ginagawa nila yan. Walang takot sila dyan. Nabulgar nga sila. Pero mga tao, mga Pilipino, hindi naman nakikinig ng mga ganyan Hindi, mga Pilipino wala. Passive masyado ang mga Pilipino. Ngayon, lalo na yung mga botante. Iba, madala naman sa lagayan. Pero unti-unti naman, may mga Pilipino na talagang by heart talagang nakikita nila ang tama na dapat gagawin na pagbuto ng tama. Kaya nga dyan sa Mindanao, believe na believe ako dahil straight talaga ng Duterte. So, dyan nga sa Commission of Appointment,
Kaya ipitan dyan. Kaya itong mga cabinet secretaries, nag-iisip din sila. Once na makapasok na, aprubahan ng kanilang appointment, kailangan to pa rin nila yung pangako nila. Baka hanapan naman sila ng butas sa ng mga congressman na ganyan ang ginawa. Kaya kung hindi nila matutupad, yari din sila. Kaya mapipili, parang sword of Damocles dan, na handa kang mapupugutan ng ulo kung hindi mo gawin ang gusto nila. Yun din doon naman sa kay Vic Rodriguez, parang ganyan ang nangyari. Kaya hindi niya sinusunod yung mga gusto ng mga supporter ni BBM na nakapasok na diyan sa kanyang kabinete. Kaya pinag-initan siya. Yun ang nangyari diyan. So, kung may political will pang presidente, hindi nangyari yan. Katulad ng pamumuno ni Presidente Duterte. Kunting bulong-bulungan lang dyan. Talagang tanggal ka. Yan ang totoong pangulo. Hindi katulad ngayon. Ito na naman, natatawa nga ako, nangangako na naman na ayusin daw niya. Hindi mo kayang ayusin yan. Wala ka yan. Wala kang kapasidad na gumawa ng ganyan. Puro lang yan salita. Titingnan mo kung may mangyari pa sa sunod na mga buwan. Walang mangyari yan. At saka yung mga yung mga nag-resign, parang katulad din niya mga pulis noon, mga opisyal na pina-resign lahat, pinasubmit yung resignation. Parang ganyan din si Abalos na namuno noon na ganyan, pa-resignin lahat para malaman kung sino ba talagang involved sa droga, may ginagawang mga labag sa batas. Yun din ang nangyari ngayon. Pero sa katotohanan, iilan lang dyan ang mga tanggal. Meron lang siyang pinpointed dyan na tatanggalin niya at papalitan ng iba. Yung hindi gaanong sumusunod sa kanyang mga utos. Na puro kabalastugan naman. Hindi naman sa tamang paggawa ng kanilang tungkulin as cabinet secretaries. For instance, itong sa Department of Health, yan dyan sa PhilHealth. Ano nangyari? Ano nangyari sa PGH na nawalan ng pundo? Napigilan ba yan ng Department of Health? Hindi mapipigilan dahil hawak yan ng mga tauhan ni BBM na mga kongresista na nag-divert ng mga pundo na para dyan sa mga healthcare na dapat sa mga taong bayan ay i-divert nila sa ibang proyekto, usually mga flood control projects para makikinabang sila. Yan ang katotohanan yan. Kaya useless din yung pagiging magaling mo na cabinet secretary. For instance na lang, dyan sa Purpose, under siguro yan ng kay Gatchalian. Inalis ang pundo, ano magagawa mo ngayon? Dyan, wala ng pundo. Makapangsyon ka ba ng tama niyan? Mga ganyang panluluko, pangsikwat ng pundo ng isang departamento na hindi mo maayawan yung dito naman sa DSWD, yung pamimigay ng ayuda, sila namimigay ng ayuda, talagang ginamit lang para sa pamumulitika. Kaya sabihin pa niya dapat gagalaw tayo dahil nga gagawa tayo ng paraan dahil nakikita ng mga tao sa resulta ng halalan. Sinasabi mo lang yun, pero hindi mo gagawin yun, Mr. President. Makipagpustahan ako kung meron ka magawa dyan sa mga sinasabi mo. Wala rin. Yung mga cabinet secretaries na yan, hawak na yung iba niyan, hindi yan papalag kay Tambaloslos dahil si Tambaloslos may hawak ng pundo usually niya, sige, itong pundo, 20% kami dyan. Yan ang usual na nangyayari sa mga department. So wala rin. Hindi mo mahawakan ng tama mong budget para ma-implement mo yung tamang serbisyo na ilaan para sa mamamayan para mag-function ng tama yung departamento mo. Wala rin mangyari. So ganyan ang problema. Ganyan ang malaking problema. Kaya itong mga sinasabi ni
PBBM, na restructuring, reconfiguration, recalibration, kung ano-ano mang ano yan, syun na yan, wala ang nangyari dyan. Maniwala kayo sa akin. Yung ano na lang, yung simpleng cabinet briefing ng mga cabinet secretaries. Wala. Hindi katulad ni President Duterte, inaabangan talaga ng mga tao. O, tuwing linggo, para malaman kung anong development doon sa mga projects na nagagawa. O, lalo na nung pandemic. O, kung ano bang status ng mga infection, mga ganyan. Meron bang ganyan ngayon? Wala. Kaya nga nung nagkaroon ng bagyo, tinanong, ano bang gagawin natin? Yung ang tinatanong niya. So ngayon maging effective siya, imposible yan. Wala, para sa kanya wala na siyang pake, hindi naman siya hanggang 2028 lang naman talaga siya. At ngayon kung totoong, pero hindi ako maniwala, may hidwaan sila ni Martin, hindi ako maniwala dyan. Pakulo lang nila yan, pero magkasama pa rin yung mga yan. So dito nga sa topic natin na itong regarding dyan sa cabinet na revamp daw ng mga cabinet, selective lang yan, babalik din yung mga yan kasi may previous na mga agreement na yan bago sila makasampa dyan sa mga posisyon na yan. Kaya isang smoke screen lang ito sa totoong pangyayari, at smoke screen sa inefficiency at walang kabuhay-buhay, katamaran at kahinaan ng ating Pangulo sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin na bilang ama ng ating bayan para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino na hindi niya nagampan. Buti nga, yan lang, isang matinding pagkatalo lang sa eleksyon. Walang ibang klaseng pag-aaklas ang ginawa ang mga mamamayan. Nandiyan pa rin at least siya. No? Sana naman tigilan na niya ang pag-aapi ng mga Duterte. Kasi kung patuloy niyang gagawin yan, talagang tuluyang babagsak siya. Tuluyan siyang sumadsad at ang kanyang pamahalaan ay sasadsad din. At ito, sa mga pangyayaring ito, sigurado ako, yan ang priority ng mga politiko. Kahit dyan sa impeachment na yan, ng mga senador, bakit bubuto ka sa against for the impeachment na alam mo naman wala ka na mapupuntahan eh. Sino makinabang sa if you vote for the impeachment of VP Sara, si Martin Romualdez? Nakita mo naman yung rating ni Martin Romualdez, there's no possibility na mananalo siya. Walang posibilidad dyan na manalo. Kaya ikaw, kung matalino kang politiko, bakit papabor ako sa impeachment na alam ko naman, once na malaman ng mga tao na pumabor ako at hindi kami manalo at ma-acquit si VP Inday Sara, yari kami niyan. Talagang ang kanyang desire na ma-re-elect, kung sino mang senador yan na incumbent ngayon, or yung mga bagong pasok na mga nasa alyansa, mag-iisip ng 200 times yan. Kasi isipin nila yung kinabukasan nila na mayroon pa kaming re-election. Kung kakampi ako dito kay BBM, ano makukuha ko dyan? Na kung totoong eleksyon na mangyayari, hindi naman mananalo yung sino bang itapat dyan, si Tambaluslos, wala na yan, 14%. Nakita mo naman kahit nga doon sa Tacloban na kanyang distrito, panalo si Bato at saka si Bungo. So, mga tao doon alam nila kung sino si Martin Romualdez. Nanalo lang yan doon sa distrito niya dahil sobrang umaapaw yung lagayan doon. Ang Tupad, AX, lahat umaapaw. Kaya ang iba naman takot naman na tanggapin tapos hindi bubuto, baka balikan sila. At siyempre tatakutin ka rin eh. Huwag mong ibuto yan, yari ka sa amin kung malaman namin na ginawa mo yan. Kaya yung iba, ang mga botante, takot din. Mga ordinaryong tao lang yun. Mapipilitan talagang bumuto kay Martin kahit labag sa kanilang
sarili na ibuto yan. Alam nila ang kabalastugan na ginagawa, ang korupsyon na ginawa ng mga yan. So, yan ang nangyari dyan sa local election na maraming nanalong mga incumbent na mga tauhan ni Martin Romualdez. Dahil nga, billions ang binuhos nila dyan. Pero despite of that, kunti lang, slim margin lang sila. So maraming tao na ayaw talaga sa kanila. So, in the next election, kung ganyan ang margin, ibabao na yung mga yan. Ibabao na yan. Kaya ngayon, may kaso na dyan sa regards to the budget. So, the next budget, mahirapan na sila mag-insert siguro. O kung pipilitin nila yan, kung maraming senador dyan, meron dyan magre-reklamo at saka unti-unting dumami ang opposition sa Kongreso, sa House of Representatives. Kaya meron ng bukal na mga congressman yan na talagang magiging mga fiscalizer dyan sa loob ng House of Representatives na kakalaban dyan sa mga maling batas na puro kapirahan ang iniisip na sinasampa ng mga congressman na paborkat ng bulos-los. So at least meron ng oposisyon na matino kasi nag-increase na yung number nila kahit na oposisyon pa rin sila. Nakukunti pa rin sila. Around 30 siguro. Marami na rin yan. Kaya, hindi katulad ng nakaraang election na 5 lang daw sila. O, sila pulong lang. Si Ungab. Ito, ibang mga ligaw na mga oposisyon. Pero ngayon kung marami na, at least meron ng laban. So, ito nga, balik sa topic natin. Ito, smoke screen lang yan. Smoke screen lang yan. Pakitang tao lang yan. O, tingnan natin kung anong mangyayari. O, makipagpustahan ako sa inyo kung meron bang tangible na changes na mangyari dito sa pinagsasabi niyang recalibration. Wala pa rin yan. Maniwala kayo sa akin. O, ngayon, sa susunod na mga araw, I don't know kung meron pa siyang gagawin kasi ito sinusunod niya mga mga nagpapayo sa kanya na mga hinahire nila, yung mga marami silang company na mga consultancy, nagko-consult sila doon at yan ang mga binibigay na suggestion. So dahil nga dito lang sa pangyayaring ito, nakikita na natin kung gaano ka-plastic itong administrasyon na to. Ayaw pa nila i-touch yung with regard to the kidnapping ng President Duterte. Ayaw pa nilang gagawa ng hakbang para ma-resolve yan. So, nagkakamali sila dyan. At yan ang mag-meet siya sa kanilang downfall. So, tabayan na lang natin ang mga pangyayari dito after doon sa revamp ng kanyang kabinete, kung sino ba ang matanggal, sino bang maiiwan. But dyan sa more than 20 cabinet secretaries tsaka yung mga appointed niya na mga iba na mga secretaries, sa tingin ko kukunti lang matanggal dyan, at sigadun hindi matanggal yan. Kahit walang ginagawa yan, puro daktak. Kaya nga doon sa pronouncement niya na wala daw tauhan si President Duterte, wala pa siyang counter na sinasabi laban sa kahiyan na sinabi niya. Hindi muna yan, tatahimik muna yan kasi sobrang kahiyan na nangyari sa kanya. Kinain niya ang sarili niyang mga sinasabi. So wala naman akong diyan kay ganun. Hindi ko nga ayaw ko yan i-mention dahil parang wala naman yan. Wala yan. Puro lang daktak ang ginagawa niyan. So dito sa topic na to, antabayan na natin kung anong susunod na gagawin ni PBBM. Una yung bigas. Hanggang ngayon, ilan pa rin ang nakakatanggap. It will die its natural death. Mawawala rin yan. Mauubos din ang pundo niyan. Mauubos din yung bigas na isusubsidize nila. Kaya mawala rin yung na yan, programa na yan, PBBM na sinabi niya hanggang 2028. So, the following mga araw,
we will be vigilant dito sa mga pangyayaring ito at pupunahin natin kung anong mga kabalasugan na naman na pambubudol ang sasabihin ng ating Pangulo ngayon. So with this, maraming salamat doon sa mga regular nating viewers. Kahit naman wala gaanong viewers dito sa Justin Talk News PH, kaligayahan natin ang magbigay ng ating opinion at makakatulong sa lalo na yung mga Pilipino na wala dito sa bansa natin na nakikinig kahit pa ilan-ilan lang sila. Sana naman you will like, pakipress naman ng like para naman lumago ng konti itong channel na to. Then paki-subscribe para dumami naman ang manonood dito, no, pagdating ng panahon. Kasi itong channel na to will be here until magiging progressive na Pilipinas. Kung magiging Singapore na tayo, pwede na tayong manahimik. We will not be concerned anymore with the political bickerings kung maayos na ang pamumuhay ng mga Pilipino sa bayan na to, especially yung mga matigil na itong diaspora ng mga Pilipino kung saan lang napunta, from the South Pole to the North Pole, lahat, even the Sahara Desert, sa Cameroon, sa Ivory Coast na may mga Pilipino doon, down to Pretoria ng South Africa, at dito sa Mozambique, meron yan, lahat ng mga lugar merong Pilipino na you're thinking na hindi naaabot ang Pilipino. So yan ang diaspora. Matindi pa tayo sa mga Hudiyo that we are almost present in all countries in the world. I don't know kung anong intention ng Panginoon, bakit ganyan ang nangyari sa atin, pero kung you see it positively, ang mga Pilipino sa lahat na bansang kanilang pinupuntahan ay may mga contribution sila for the betterment of the country kung saan sila nagwo-work o nagsistay. Always naman ganyan ang Pilipino. So ganyan kagaling ang Pilipino, but it is very ironic dahil ang ating bansa hindi natin maayos-ayos. We help other countries to prosper. We help other countries na magkaroon naman ng kaluwagan ng pamumuhay nila by helping them with their work, kanilang progress. We make contribution, pero ang bansa natin hindi nangyari. Naiiwan ang bansa natin ng gusto. So di ba, napaka-ironic na pangyayari yan. So sana dito sa Justin Talk News PH, we advocate progress and peace and order, at yung pagkaunawa in all countries in the world, na magkaroon tayong ng peace dito sa mundo ito. Then most of all, yung preserve ang pagmamahal natin sa demokrasya at ating freedom, karapatan natin na magsalita. Yan ang napaka-importante, na hindi tayo, there will be no curtailment of our freedom of speech, na malaya tayo masalita sa gusto nating sasabihin. At yan ang intention ng Justin Talk News Page. So with this, nagpapasalamat ako doon sa mga bagong subscribers. Thank you. And sa mga bagong viewers, and I hope we will follow Justin Talk News PH. Maraming salamat sa inyo at good evening sa inyong lahat. God bless you all. Thank you po.